Mahal naming Ama sa langit, lumapit kami sa iyo ngayong araw na may pusong puno ng pagkapagod, katawan na walang lakas, at espiritong nangangailangan ng iyong kapahingahan. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod at hindi nanghihina, ang lumikha ng dulo ng lupa na hindi tumitigil sa pag-ibig at pag-aalaga sa iyong mga anak. Tulad ng isinulat sa libro ng Isayas, Kabanata 40, talata 28. Hindi ba mo alam? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ay walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya napapagod o nanghihina, at ang kanyang pangunawa ay walang sino man ang makapagsusuri. Ngayong sandali, Ama, dumadalaw ako sa harap ng iyong trono ng biyaya na may ganap na tiwala na makikinig ka. Alam ko na iniimbitahan mo ako sa libro ng Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 30, kung saan sinabi ng iyong minamahal na anak na si Jesus, "Magsilapit sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pamatok ay maamo, at ang aking pasan ay magaan." O Panginoon, narito ako ngayon, dumadalo sa iyong imbitasyon. Ang aking mga balikat ay mabigat, ang aking puso ay nababalot ng pagod, at ang aking isipan ay puno ng mga alalahanin na tila walang katapusan. Ngunit naniniwala ako na ikaw ay ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mahina at nagpapahusay ng kapangyarihan sa walang lakas. Ayon sa libro ng Isayas, Kabanata 40, talata 20. Panginoon ng kapahingahan ikaw, O Diyos, ay ang Panginoon ng Sabath, ang Diyos na gumawa ng araw ng kapahingahan para sa tao, hindi ang tao para sa Sabath. Alam mo na nilikha mo kami na may limitasyon, na may pangangailangan na magpahinga, na may katawan na hindi tulad ng iyo na walang hangganang lakas. Sa libro ng Genesis, Kabanata 2, talata 2 hanggang 3, ipinakita mo sa amin ang kahalagahan ng pahinga ng natapos ng Diyos sa ikapitong araw ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga siya sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang gawang ginawa, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at pinakabanal, sapagkat doon ay nagpahinga siya sa lahat ng kanyang gawang ginawa. Mahal kong Ama, tulungan mo akong maintindihan na ang pagpapahinga ay hindi kahinaan, kundi bahagi ng iyong disenyo para sa akin. Ang pagod na nararamdaman ko ngayon ay paalala na ako ay tao, na nangangailangan ng iyo, na hindi ko kayang gawin ang lahat sa aking sariling lakas. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang libro ng mga taga-Korinto, Kabanata 12, talata 9 hanggang 10, "Sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't lubhang matutuwa akong magmapuri pa sa aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin." Panalangin para sa pisikal na pagkapagod, Panginoon. Alam mo ang bawat parte ng aking katawan na sumasakit, bawat kalamnan na nag-aalinlangan, bawat kasukasuan na nananakit. Ikaw ang manggagamot na dakila, ang El Rof, ang Diyos na nagsabi sa libro ng Exodo, Kabanata 15, talata 26, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Hinihiling ko sa iyo ngayong araw na pagalingin ang aking katawan, mula sa pagod na nagdulot ng aking mga gawain, ng aking mga pananagutan, ng aking mga alalahanin. Tulad ng isinulat sa libro ng mga awit, Kabanata 103, talata 2 hanggang 5, "Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag kalimutan ang lahat niyang mga kagandahang loob, na nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan, na nagpapagaling ng lahat ng iyong mga sakit, na tumutubos ng iyong buhay sa kaalinsanganan, na pumuputong sa iyo ng kagandahang loob at ng mga kaawaan, na bumubusog ng iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay napapanibago na parang agwila. Panginoon, ibigay mo sa akin ang lakas na kailangan ko para sa bawat araw. Hindi ko hinihiling ang lakas para sa buong taon o buwan, kundi ang sapat na lakas para sa araw na ito, tulad ng manna na ibinigay mo sa mga Israelita
sa ilang ayon sa libro ng Exodo, Kabanata 16. Turuan mo akong magtiwala sa iyo araw-araw, na alam kong mayroon kang sapat na lakas para sa akin sa bawat umaga na sumusulong. Panalangin para sa emosyonal na, pagkapagod mahal kong Ama, hindi lamang ang aking katawan ang pagod kundi pati na rin ang aking emosyon. Pakiramdam ko'y ubos na ang aking kakayahang magmalasakit, umintindi, magmahal, at magpatuloy. Ang aking puso ay parang baso na walang laman na nangangailangan ng iyong pagpuno. Tulad ng isinulat sa libro ng mga awit, Kabanata 42, talata 1-2, kung paanong ang usa ay nauuhaw sa mga agos ng tubig, gayon nanabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Panginoon Jesus, naalala ko na kahit ikaw ay nakaranas ng matinding emosyonal na pagkapagod. Sa Getsemane, sinabi mo sa mga tagasunod mo na ang aking kaluluwa ay lubhang namimighati hanggang sa kamatayan. Libro ng Mateo, Kabanata 26, talata 38. Naiintindihan mo ang bigat ng kalungkutan, ng takot, ng pagkabalisa na dala ko ngayon. Salamat na hindi ako mag-isa sa damdaming ito. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na aliwin ang aking puso. Ipaalala mo sa akin ang iyong mga pangako sa libro ng Isayas. Kabanata 41, talata 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Gawing totoo sa aking karanasan ng pangakong ito, Ama. Kapag nakakaramdam ako ng pangamba, ipaalala mo sa akin na ikaw ay kasama ko. Kapag nararamdaman kong bumabagsak na ako, hawakan mo ako ng iyong kamay. Kapag nag-aalinlangan ako sa aking kakayahan, palakasin mo ako sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Panalangin para sa espiritual na pagkapagod, O Diyos. Ang pinakamahirap na pagod na nararanasan ko ay ang espiritual na pagod. Pakiramdam ko'y malayo ka sa akin, na hindi ko marinig ang iyong tinig, na hindi ko nadarama ang iyong presensya. Ang aking panalangin ay tila umabot lamang sa kisame at ang aking pagbasa ng Biblia ay nagiging gawain na lamang at hindi isang pakikipag-ugnayan sa iyo. Ngunit Panginoon, naniniwala ako na ang iyong salita ay totoo ng sinabi sa libro ng Deuteronomio, Kabanata 31, talata 6. Magpakalakas kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, o manglupaypay man dahil sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumaong kasama mo, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kahit hindi ko nararamdaman ang iyong presensya, naniniwala ako na nandito ka. Ang aking damdamin ay nagbabago, ngunit ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ay Hesukristo kahapon at ngayon ay siya ring magpakailanman. Libro sa mga Hebreo, Kabanata 13, talata 8. Ang iyong katapatan ay hindi nakadepende sa aking damdamin, kundi sa iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, muling pagnasain ang apoy ng pananampalataya sa aking puso. Tulad ng isinulat sa ikalawang libro ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 1, talata 6. Kaya nga ay ipinaalala ko sa iyo na muling pagnasain mo ang kaloob ng Diyos na sumaiyo sa pamamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay. Alisin ang abo ng kawalang gana at pagkapagod at palakasin muli ang ningas ng aking pag-ibig sa iyo. Panalangin para sa mental na pagkapagod, mahal na Ama. Ang aking isipan ay pagod na. Ang mga alalahanin ay tila walang tigil, ang mga desisyon ay nakakapagod na gawin, at ang mga problema ay tila dumadami pa sa halip na lumiliit. Minsan nais ko na lang na tumigil ang lahat at magkaroon ng katahimikan sa aking isipan. Ngunit sinabi mo sa libro ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, talata 6-7. Huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ay mag-iingat ng inyong mga puso
at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Panginoon, ibinubuhos ko sa iyo ngayon ang lahat ng aking mga alalahanin, ang mga pinansyal na problema, ang mga isyu sa trabaho, ang mga relasyon na nasasaktan, ang mga plano para sa kinabukasan na hindi sigurado. Lahat ng ito ay inihahandog ko sa iyo. Tulad ng sinabi ni Apostol Pedro sa unang libro ni Pedro, Kabanata 5, Talata 7, inihahagis ninyo sa Kaniya ang buong inyong pagkabalisa sapagkat kayo'y pinagmamahal niya. Bigyan mo ako, Panginoon, ng isipan ni Kristo. Turuan mo akong mag-isip ng mga bagay na totoo, mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, mga bagay na dalisay, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na mabuting ulat, ayon sa libro ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, Talata 8, palitan mo ang mga negatibong kaisipan ng iyong katotohanan, ang mga takot ng iyong pangako, at ang pagkalito ng iyong karunungan. Panalangin para sa pagod sa trabaho, Panginoon. Alam mo ang bigat ng aking trabaho, ang mga deadline na dapat sundin, ang mga inaasahan na dapat tuparin, ang mga responsibilidad na dapat gampanan. Minsan, pakiramdam ko'y hindi ko na kaya, na sobra na ang dami ng kailangan kong gawin sa sobrang kakaunti ng oras na mayroon ako. Ngunit ipinaalala mo sa akin sa libro ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, Talata 23 hanggang 24, at anumang inyong gawin ay gawin ninyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang talastas ninyo na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang kagantihan ng mana, kayo'y nangaglilingkod sa Panginoong Kristo. Panginoon, tulungan mo akong maintindihan na ang aking trabaho ay hindi lamang para sa aking sariling ikabubuhay, kundi isang paraan din ng paglilingkod sa iyo. Bawat gawain na ginagawa ko, bawat proyekto na tinapos ko, bawat tao na tinulungan ko, lahat ng ito ay maaaring maging parangal sa iyo kapag ginawa ko ito para sa iyong kaluwalhatian. Ngunit Panginoon, alam ko rin na hindi mo gustong maging biktima ako ng aking trabaho. Turuan mo akong magkaroon ng balanse. Turuan mo akong magsabi ng hindi kapag kailangan. Turuan mo akong magtakda ng mga hangganan na malusog upang maprotektahan ang aking kalusugan pisikal, emosyonal, at espiritual. Panalangin para sa pamilya at mga relasyon, mahal na Ama. Ang pagod ko ay nakaapekto din sa aking mga relasyon. Kapag pagod ako, nawawalan ako ng pasensya sa aking mga mahal sa buhay. Nagiging mainipin ako, madaling magalit, at hindi sensitibo sa kanilang mga pangangailangan. Paumanhin sa mga panahong naging malupit ang aking mga salita o kilos dahil sa aking pagkapagod. Tulad ng isinulat sa libro ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, Talata 26 hanggang 27, kayo'y magsipagalit at huwag ninyong pagkasalanan. Huwag lumubog ang araw sa inyong pagkagalit, at huwag ninyong bigyan ng dako ang dyablo. Panginoon, turuan mo akong makipag-usap ng maayos sa aking pamilya tungkol sa aking pagkapagod. Bigyan mo ako ng tapang na humingi ng tulong kapag kailangan ko. Bigyan mo ako ng kabutihang loob na tanggapin ang tulong na inaalok nila. At higit sa lahat, tulungan mo akong mapahalagahan ang mga sandali na magkakasama kami, kahit sa gitna ng aking pagod. Ibigay mo rin sa aking mga mahal sa buhay ang pangunawa at pasensya habang dumaraan ako sa panahong ito. Protektahan mo ang aming mga relasyon mula sa negatibong epekto ng pagkapagod at gamitin mo ang pagsubok na ito upang palakasin ang aming pagkakabuklod at pagtitiwala sa isa't isa. Panalangin para sa kalusugan at pag-aalaga sa sarili, Panginoon. Minsan nakakalimutan ko na ang aking katawan ay templo ng iyong banal na espiritu. Ayon sa unang libro ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, Talata 11, napapabayaan ko ang aking kalusugan dahil sa dami ng kailangan kong gawin. Kumakain ako ng hindi maayos, natutulog ng kulang, hindi nag-eehersisyo, at hindi umiinom ng sapat na tubig. Turuan mo akong alagaan ang aking katawan ng maayos. Ipaalala mo sa akin na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kasakiman kundi responsibilidad. Kung nais kong maglingkod sa iyo ng mahabang panahon, kailangan kong alagaan ang katawan na ibinigay mo sa akin.
Bigyan mo ako ng disiplina na kumain ng malusog, matulog ng sapat, mag-ehersisyo ng regular, at kumuha ng mga pahinga kapag kailangan. Alisin mo sa akin ang guilt na nararamdaman ko kapag tumitigil ako para magpahinga. Ipaalala mo sa akin na kahit ikaw ay nagpahinga matapos likhain ng mundo, kaya't ito ay bahagi ng iyong disenyo para sa akin. Panalangin para sa pinansyal na pressure, mahal kong Ama. Isa sa mga dahilan ng aking pagkapagod ay ang pinansyal na pressure. Ang pag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa mga bills, kung paano makakapag-ipon para sa hinaharap, kung paano mabibigyan ng sapat ang aking pamilya. Lahat ng ito ay nakakaubos ng enerhiya at lumilikha ng matinding stress. Ngunit ipinaalala mo sa akin sa libro ng Mateo, Kabanata 6, talata 25 hanggang 34, huwag kayong mga balisa para sa inyong buhay. Kung ano ang inyong makakain, o kung ano ang inyong maiinom, ni sa inyong katawan, kung ano ang inyong maisusuot, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay mga idadagdag sa inyo. Panginoon, nagtitiwala ako na ikaw ay ang Diyos na nagbibigay, na Jehovah Jireh, na nakakakita ng aking mga pangangailangan bago pa man ako humingi. Hindi ko sinasabing hindi ako mag-aalala o magsusumikap, kundi nagtitiwala ako na sa gitna ng aking pagsusumikap, ikaw ay gumagawa at nagbibigay ng mga paraan na lampas sa aking inaasahan. Turuan mo akong maging mabuting tagapangasiwa ng mga pinansyal na resources na ipinagkatiwala mo sa akin. Turuan mo akong mag-budget ng maayos, mag-ipon ng matalino, at magbigay ng mapagpakumbaba. At higit sa lahat, turuan mo akong magtiwala na ang aking halaga ay hindi nasusukat sa dami ng pera na mayroon ako kundi sa aking pagkakakilanlan bilang iyong anak. Panalangin para sa direksyon at purpose o Diyos. Minsan ang aking pagod ay galing sa pakiramdam na walang saysay ang aking ginagawa. Nagtatrabaho ako ng husto, gumagawa ng maraming bagay, ngunit hindi ko alam kung saan patungo ang lahat ng ito. Nawawala ako sa monotonous cycle ng buhay at nangangailangan ng fresh sense ng purpose at direksyon. Ipaalala mo sa akin ang iyong mga salita sa libro ng Jeremias, Kabanata 20, talata 11, sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng inaasahang wakas. Panginoon, may plano ka para sa aking buhay na mas dakila kaysa sa aking naiisip. Kahit hindi ko nakikita ang buong larawan, nagtitiwala ako na bawat hakbang na ginagawa ko ay may layunin sa iyong perpektong plano. Turuan mo akong mabuhay araw-araw na may layunin. Alam na ang aking buhay ay may kahulugan dahil nilikha mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Panalangin para sa komunidad at suporta, mahal na Ama. Na-realize ko na hindi ko kayang gawin ang lahat mag-isa. Nilikha mo ako para sa komunidad, para sa fellowship, para sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ngunit sa aking pagod, may tendency akong mag-withdraw at mag-isolate ng aking sarili. Tulad ng isinulat sa libro ng Ecclesiastes, Kabanata 4, talata 9 hanggang 10. Mabuti ang dalawa kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mga buwal, itataas ng isa ang kaniyang kasama. Ngunit sa kaniya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal, at walang ibang makapagtataas sa kaniya, ay kaawa-awa. Panginoon, bigyan mo ako ng komunidad na makakakita, makaririnig, at makakaunawa sa akin sa panahong ito. Magpadala ka ng mga taong hindi matatakot na maglakad kasama ko sa dark valley ng pagkapagod. Bigyan mo ako ng tapang na maging vulnerable at honest sa kanila tungkol sa aking pakikibaka. At tulungan mo rin akong maging ganong klaseng kaibigan sa iba. Kahit sa aking pagod, turuan mo akong makita at magmalasakit sa mga nagdudusa sa paligid ko. Gamitin mo ang aking karanasan upang maging tulay ng iyong pag-ibig at awa sa iba. Panalangin para sa espiritual na disiplina, Panginoon. Aminado ako na ang aking pagkapagod ay mas lumala dahil napabayaan ko ang aking espiritual na disiplina. Ang aking quiet time ay naging irregular. Ang aking pagbabasa ng Biblia ay naging sporadic.
Ang aking panalangin ay naging rushed at mechanical. Ngunit alam ko na ang mga disiplina na ito ay hindi burden kundi biyaya. Ito ay mga channel ng iyong biyaya, mga paraan kung saan nakikipag-ugnayan ka sa akin at pinupunan ng aking kaluluwa. Tulad ng isinulat sa libro ng mga awit, Kabanata 23, talata 1-3. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahihiga ako sa mga pastulan ng mga sariwang damo. Kaniyang pinapatnubayan ako sa tabi ng mga tubig na pahinahon. Kaniyang pinasasauli ang aking kaluluwa. Panginoon, tulungan mo akong bumalik sa mga basic spiritual disciplines na ito. Hindi dahil obligation kundi dahil sa desperasyon. Dahil nangangailangan ako ng iyo, dahil hindi ako makakabuhay ng malusog nang wala ka. Bigyan mo ako ng hunger at thirst para sa iyo na lampas sa aking pagod. Panalangin para sa pagpapatawad at pagbitaw, mahal na Ama. Minsan ang pagod na nararamdaman ko ay dahil sa bigat ng hindi pagpapatawad at galit na bitbit ko. May mga tao na nakasakit sa akin, mga sitwasyon na hindi fair, mga pangyayari na hindi dapat nangyari, at ang pagbitbit ng galit at resentment na ito ay parang pagdadala ng mabigat na bato. Nakakaubos ng lakas at nakakasira ng kaluluwa. Ipinaalala mo sa akin sa libro ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata 32, at kayo'y mangagpatawaran sa isa't isa, na magmamaalalahanin, na gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Panginoon, nais kong magpatawad, ngunit hindi ko kaya sa aking sariling lakas. Kailangan ko ng iyong biyaya upang bitawan ang aking karapatan na maghiganti, ang aking pagnanais na makita silang magdusa, ang aking attachment sa nakaraang sakit. Turuan mo akong magpatawad, hindi dahil deserve nila, kundi dahil inalagaan mo ako ng ganoon. At para sa mga pagkakataong ako ang nakasakit sa iba, hinihiling ko ang iyong kapatawaran. Bigyan mo ako ng tapang na lumapit sa kanila at humingi ng tawad. Alisin mo ang guilt at shame na pumipigil sa akin na lumakad sa kalayaan na ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ni Kristo. Panalangin para sa pag-asa sa gitna ng kadiliman, o Panginoon. May mga panahon sa journey ng pagkapagod na ito na pakiramdam ko'y wala ng pag-asa. Ang kadiliman ay napakadilim, ang sakit ay napakasakit, at ang pagod ay napakabigat. Pakiramdam ko'y hindi ko na makikita ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ngunit ipinaalala mo sa akin sa libro ng mga awit, Kabanata 27, talata 11, naghihintay sana ako ng Panginoon kung hindi ko pinaniwalaan na aking makikita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Kahit sa pinakamalubhang kadiliman, may dahilan para sa pag-asa dahil ikaw ay Diyos ng pag-asa. Salamat na ang aking pag-asa ay hindi nakabatay sa aking mga kalagayan kundi sa iyong karakter. Ikaw ay tapat, mahabagin at makapangyarihan. At nga buhay kina-imposible para sa akin ay posible para sa iyo. Ang mga sitwasyon na walang solusyon sa aking paningin ay may solusyon sa iyong kamay. Panginoon, muling pagnasain ang apoy ng pag-asa sa aking puso. Turuan mo akong tumingin lampas sa ngayon, lampas sa pagod, lampas sa pagsubok, tungo sa pangakong kinabukasan na inihanda mo para sa mga umiibig sa iyo. Panalangin para sa biyaya sa kahinaan, mahal kong Ama. Minsan mas madali para sa akin na magtrabaho para sa iyong pagkilala kaysa tanggapin ang iyong biyaya. Iniisip ko na kailangang gawin ko ang lahat ng perpekto, na kailangang patunayan ko ang aking halaga, na kailangang kumita ng iyong pag-ibig. Ngunit ang iyong salita ay malinaw sa libro ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talata 8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyo. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa. Baka ang sinuman ay magmapuri. Turuan mo akong magpahinga sa iyong biyaya. Ang biyaya ay nangangahulugan na hindi ko kailangang maging perpekto. Ang biyaya ay nangangahulugan na mahal mo ako kahit pagod ako, kahit nabigo ako, kahit hindi ko kaya. Ang biyaya ay libre, sagana, at sapat para sa lahat ng aking pangangailangan. Panalangin para sa pagsuko ng kontrol, mahal na Ama.
Minsan ang aking pagod ay dulot ng pagtatangka kong kontrolin ang lahat. Gustong-gusto kong malaman kung ano ang mangyayari, paano ito mangyayari, at kailan ito mangyayari. Ngunit ang buhay ay hindi ko makokontrol, at ang pagsisikap na gawin iyon ay nakakaubos ng lakas. Ipinaalala mo sa akin sa libro ng Kawikaan, Kabanata 3, talata 5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magsandig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kaniyang itutuwin ang iyong mga landas. Panginoon, sumusuko ako. Sumusuko ako ng aking pangangailangan na kontrolin ang bawat detalye. Sumusuko ako ng aking takot sa hindi alam. Sumusuko ako ng aking plano upang tanggapin ang iyong plano. Nagtitiwala ako na ang iyong paraan ay mas mabuti kaysa sa aking paraan, kahit hindi ko ito maintindihan ngayon. Panalangin para sa simpleng buhay, Panginoon. Nais kong mabuhay ng mas simple, na may mas kaunting kaguluhan at mas maraming kapayapaan. Ngunit ang mundo ay patuloy na nagsasabi sa akin na magdagdag pa, gumawa pa, maging pa. Tulungan mo akong lumayo sa kultura ng lagi ng busy at lumapit sa iyong tawag na mamuhay ng may layunin at kapakanan. Naalala ko si Maria na pumili ng mabuting bahagi ng umupo sa mga paa ni Jesus habang si Martha ay nag-aalala sa maraming bagay. Libro ng Lukas, Kabanata 10, talata 38-42. Turuan mo akong pumili ng mabuting bahagi na unahin ang pakikinig sa iyo kaysa sa ginagawa para sa iyo. Ipaalala mo sa akin na ang aking halaga ay hindi nakabatay sa aking produktibidad, kundi sa aking pagkakakilanlan bilang iyong anak. Hindi mo ako mahal dahil sa aking mga nagawa, kundi dahil ako ay sa iyo. Panalangin para sa pagtitiwala sa iyong oras, mahal kong Ama. Napakahirap maghintay. Gusto kong mangyari na ngayon ang mga sagot, ngayon ang pagpapagaling, ngayon ang pagbabago. Ang aking kawalan ng pasensya ay nagdudulot ng pagod dahil patuloy akong nagsusumikap para sa mga bagay na hindi pa handa. Ngunit ang iyong salita ay nagsasabi sa libro ng Ecclesiastes, Kabanata 3, talata 1. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at may panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panginoon, meron kang tamang oras para sa bawat bagay sa aking buhay. Ang iyong oras ay perpekto kahit hindi ito tumutugma sa aking timeline. Turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya na alam na ikaw ay gumagawa kahit hindi ko nakikita, tulad ng magsasaka na naghihintay para sa ani. Turuan mo akong maging masigasig at matiyaga, na alam na ang oras ng pag-ani ay darating sa tamang panahon. Panalangin para sa Thanksgiving sa gitna ng pagod, Panginoon. Kahit pagod ako, nais ko pa ring magpasalamat sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Salamat sa iyong tapat na presensya. Salamat na kahit ako ay napapagod, ikaw ay hindi kailanman napapagod sa akin. Tulad ng isinulat sa unang libro ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, talata 16-18, Manggagalak kayo palagi. Magsipanalangin na walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay mangagpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo kay Kristo Jesus. Salamat sa bawat pagsubok na ginagawa akong mas malakas. Salamat sa bawat pagod na nagtuturo sa akin na umasa sa iyo. Salamat sa bawat sandali ng kahinaan na nagpapakita ng iyong kalakasan. Salamat sa biyaya na sapat para sa akin sa bawat araw. Panalangin ng pagsasara at pasasalamat, O Panginoon. Sa pagtatapos ng panalangin ito, iniiwan ko sa iyo ang lahat ng aking pagod, alalahanin, at takot. Nagtitiwala ako na maririnig mo ang aking hinging at tutugon ayon sa iyong perpektong kalooban at oras. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking bukas, hindi dahil alam ko kung ano ang mangyayari, kundi dahil alam ko kung sino ikaw. Ikaw ay ang Diyos na lumalakad sa tubig, na nagpapakain ng libo-libo gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda, na bumubuhay mula sa mga patay. Ikaw ay ang Diyos na walang imposible. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa libro ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, talata 13, ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin.
Sa iyo, Panginoon Jesus, mayroon akong lakas na lampas sa aking sariling kakayahan. Sa iyo may pag-asa ako na lampas sa aking mga kalagayan. Sa iyo may buhay ako na puno at sagana. Salamat, Ama, na hindi mo ako pinabayaan kahit sandali sa aking pagkapagod. Salamat na palagi mong inuunahan ang aking mga pangangailangan. Salamat na ang iyong plano para sa akin ay mabuti, kahit hindi ko ito laging nakikita o naiintindihan. Habang lumalayas ako mula sa sandaling ito ng panalangin, dalhin mo ako sa iyong kapayapaan. Punan mo ang aking puso ng iyong pag-ibig. Palakasin mo ang aking katawan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Pahinahunin mo ang aking isipan sa pamamagitan ng iyong katotohanan, at muling pagnasain ang aking espiritu sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na espiritu ay sumainyong ang lahat. Ikalawang libro ng mga taga-Korinto, Kabanata 13, Talata 14. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aking manunubos, tagapagligtas at Panginoon, ako'y nanalangin. Amen at Amen.